Magandang araw, Go Negosyantes! Tara na't salubungin natin ang sinanamang araw na siksik sa inspirasyon at kalamang pangnegosyo. I'm Bam Aquino, ang inyong partner sa pagtuklas ng mga winning Go Negosyo attitudes ng ating small and medium entrepreneurs. Dito lang yan sa SME Go! Let's go! Ngayong araw po, kilalanin natin ang mga matatapang na Go Negosyanteng Batanggenyo at aalamin po natin ang kahalagahan ng pagiging matapang or courage sa pagnenegosyo. Simulan na po natin, sugod mga kapatid! Ang Batangas ay kilala bilang cradle of heroes and nationalists. Ilan sa mga Batanggenyong revolutionary leaders ay sina General Miguel Malvar, Felipe Agoncillo, Marcela M. Agoncillo, General Nicolas Lantin Gonzales, Apolinario Mabini, Teodoro M. Calao at ang mga pamilya ng Recto, Laurel at Leviste. Kilala rin ang lalawigan sa kapeng Barako, kape ng mga matatapang ika nga nila. Tara, pasyalan natin ang Cafe de Lipa at alamin ang inspiring success story nito mula sa owner na si Mr. Joe Mercado. Hello, sir! Welcome to Cafe Magandang araw po. Rinig ko po ay napakasarap ng Barako Joe dito. Joe, 300 years na kong pamilya ninyo sa coffee business. Baka you can tell us about yung great-grandfather ho ninyo. The first coffee tree was planted in Pinagtungulan, Lipa City in 1700. Okay. First coffee tree po sa buong Pilipinas? Sa buong Pilipinas. Talaga, okay. Dala ng mga Espanyol. Ang unang tao doon sa Pinagtungulan, makasaib. Kaya sabi ng mga ninunong namin, walang ibang pwedeng magtanim kundi sila. Kasi sila ang unang tao doon. And yung Pinagtungulan, yun doon ako pinanganak. Ando doon yung inay at tatay ko, doon taga doon din sila. Kaya ako, I was born inside the coffee shop under the coffee tree. Ang kapeng Barako ay kilala sa matapang at buong-buong lasa nito. Sabi nila, ma-enjoy mo ang Barako di lamang dahil sa lasa, kundi pati din sa kanyang aroma. At ang the best na timpla, black without sugar. Wow, ang tapang nga! Okay, so Joe, galing sa berries, tinuloy yung mga berries, nilagay na dito. And of course, we've sorted them already here. Ito yung gusto nating makapunta sa mga establishments natin, no? What kind of coffee beans are these? Ito Excelsa, family ng Liberica. This is Excelsa. Kapag pupunta tayo sa Cafe de Lipa, kadalasan ganito yung nalalasahan natin. Ito, one of the blend. One of the blend na pwede po, no? Now, you were saying, yung nandito, yung, kasi pag nag-sort po tayo, itong mas maliliit, ito naman yung food diretso sa palengke. Yes. Yes. Tapos inaasan pa yun ng pulp. Okay. So, tingnan nga natin, let's see. Yung Cafe de Lipa, iba po ba yung lasa nito compared to the coffees ng ibang coffee shops or ng ibang coffee establishments? Ang kape namin pili. Katulad na sinabi ko sa'yo, sa kuwang pa lang, sa milling pa lang. Hinihiwalay niya na, hinahandpick, no? Kaya yung kape namin, masarap na, consistent pa. Yung kape namin, day 1, January 1, December 31, isang lasa. Meron din po tayong human sorting. Ito po, tiyatanggal po yung mga ganito, no? Anong tawag po natin dito? Ito yung pulp. Okay, yan yung tinatanggal. Ito yung tinatanggal kasi ayaw namin yung customer namin mangangain nito. Okay. Kailangan purong kape. At magagandang klase. Kasing tapang ng kapeng Barako si Sir Joe sa pagnenegosyo. Handa siyang humarap sa hamon ng kompetisyon maging sa mga multinational coffee shops. Katapangan na may kasamang pag-iisip at paghahanda. Yan ang kanyang timpla. Anong point po natin naisip na magtayo ng coffee shop like Cafe de Lipa? You know, you have 4 outlets now. Iba ho kasi, iba yung negosyo ng nag-supply ng coffee beans, ng roasted coffee. Iba ho yung negosyo ng coffee shop, no? Pangarap ng tatay ko, from coffee tree to coffee cup. Nung bandang uli na, naisipan namin magtayo ng coffee shop. Kasi marami ng tao ang naghahanap ng masarap na kape. Na locally produced and locally owned. Sabi nga, Filipino-owned. Marami din tayong kababayan na makabayan. Ang iniinom na kape, yung sariling atin. Hindi yung kape ng dayuhan. Marami hong mga nag-request ho sa inyo na mag-franchise, no? Sabi, Joe, pwede ba gawin niyo kaming franchisee ng Cafe de Lipa? Pero tinanggihan po ninyo. Tinanggihan namin kasi Bakit niyo po tinanggihan? ang kalaban natin, mga multinationals.
medyo ang labanan, madugo at saka mahirap. So, kailangan mag-training ka muna maigi. Practicein mo muna maigi. Para paglaban mo, handa ka. Hindi ko kayo natakot. Pag nainom ka ng barako, hindi ka na matatakot eh. Tatapang ko pag Tatapang ka pag nakainom ka ng barako. Pag nasa Cafe Dili pa po tayo, when we order coffee there, actually halo na po siya, no? Ng iba't ibang klaseng kape. We call it Barako Blend. Barako Blend. Okay. Ano po yung laman ng Barako Blend? Liberica family, Arabica, and Robusta. Ba't po natin siya ginawang blend? Ba't hindi isang klase lang? Para you get 3 good qualities of coffee like body, aroma, and flavor. Ano pong advice natin sa mga gusto pong magtayo ng negosyo, magtayo ng isang establishment po, gaya ng Cafe Dili pa, for example, may maliit na restaurant or coffee shop. Kung magtatayo ka, tapos pababayaan mo lang, huwag na. Kailangan ikaw mismo yung nandun. At saka kailangan planuhin, aralin, at maghandaan mo ng kapital. Kung wala ka sarili, marami naman ba kung mautangan. Okay, ito, ang tawag mo sa ininom natin, Barako Joe. Barako Joe, yes. Okay, named after you, of course, no? Yes, Ano po yung naging pakiramdam na ngayon ay meron ka ng isang best-selling variant ng coffee po natin sa Cafe Dili pa? Di handa na kami lumaban Dahil sa Barako Joe. dahil sa Barako Joe. Hello, Josie. Alam mo, kakagaling ko lang sa Cafe Dili pa. Napaka-inspiring ng katapangan ni Sir Joe sa pagdinegosyo. Hi, Bam! Siyempre, kailangan may kapartner ang Kapeng Barako. Walang iba kundi tinapay. Kaya puntahan mo na ang Panaderia Pantoja sa May Tanawan. Okay, pero tatapusin ko muna itong coffee cup ko. Hello, sir. Hi, Ton. Hi, Dan. Welcome. Thank you very much. Sir, dito tayo. Okay. Magandang araw sa inyong dalawa, Ton and Sir Art. No? Okay. Panaderia Pantoja has been there for more than 50 years already. Actually, I think 62nd year na niya. Yeah, 62nd year na niya. How does it feel out being in an organization na 3 generations na po ang nakikinabang sa Panaderia Pantoja? Actually, it's a feather in my cap na talagang i-cascade ko sa kanila ang negosyong ito. At may pamana ko since ito na si Anthony, ang 3rd generation. Yung parents po ninyo got a lot na may pugon. Actually, the Pugon was there, nandoon na, kasi they received it as a gift from my grandparents. Nung ikasal sila, yung regalo sa kanila, na may Pugon na, so they made use of it, ginamit na nila, at yun sila nag-start ng business nung sila ikasal. Okay, and nagsimula ho yun, tumutulong na ho kayo doon, 10 years old pa lang kayo. 10 years old pa lang, tumutulong na ako sa mga magulang ko, kaya alam ko na yung negosyong ito. Eh, itong mga anak ko niya si Ton, how old was he nung tumulong ho siya sa inyo? Actually, nung tumulong siya, graduate na siya ng college. Kasi ayaw ko Ako, na. 10 years old din. Ayaw ko kasi siyang, kasi mahirap ang trabaho namin dito sa Panaderia. Really hard work. And you have to love the business in order to prosper talaga. Okay, so what do we see here, Ton? Ano tong area natin dito? This is actually the production area. You can see, after they withdraw the raw materials, they process it here dun sa mixers natin. And then, yung dough, dito na siya ipoprocess. Ika-cut na siya, iwe-weigh. And then, they will put them in the proofers, Okay. proof boxes to rise. So, when they rise na, and then ready to be baked, i-bake na siya sa ovens natin. Right now, if I'm not mistaken, napaka-lawak ng product line ninyo, no? How many products do you actually sell? Now we have pretty much like 4 main product lines. So that's the biscuit line, the ensaymada line, the yeast bread line, and the cake line.
Sa pagpapatuloy ni Sir Art ng panidiryang sinimulan ng kanyang mga magulang, naging matapang sila sa pagharap ng mga challenges tulad ng pag-handle ng napakaraming aspeto ng negosyo. Ngayon, nakapag-innovate na sila at mayroon na rin mga empleyadong katulong, lalo na sa pagpapalago ng kanilang business. Di nila marating ito kung hindi sa courage na pinamalas nila noong simula pa lang. Was there ever a product na nirelease ninyo that maybe didn't work out? Is that a challenge sa inyo na to come up with the right type of products? Yeah, of course. Kasi pag R&D kami, what we'll do, takes it first. Siyempre, top management muna, and then we'll roll it out sa stores. Test market lang for like 1 month. And then afterwards, kung hindi siya nag-try, we have to put it out. Is that the main challenge, getting the right products out, or are there other challenges na mas mabigat po doon? Well, actually, the main challenge here now is yung seasonality ng bakery. Kasi, of course, sometimes malakas, sometimes mahina. Pag may mga customers po tayo who enter your shops and they buy your products, ano po yung expectations po nila that you want to be met? Ang gusto naming malaman nila at matikman nila na ang tinapay namin ay masarap at affordable at kaya nilang bigay sa pamilya nila kahit ipasalubong sa bisita o sa kanilang pamilya. You have some products actually na umaabot na sa ibang bansa. Yes. Okay, and specifically I think ito yun, no? Yung ating biskotso. Bizcocho Iloilo, yes. Can you tell us how this biskotso Iloilo has gotten to other countries already? Actually, meron akong friend na nag-consolidator siya, nagdadala siya ng mga mami, lahat ng Filipino products na kasi yung mga Filipino workers natin abroad, siyempre nami-miss nila yung mga pagkain Filipino. So this is one of the products na in-offer namin sa kanila, like the biskotso na really Filipino. Maybe may mga bakers po tayo na nanonood who want to be, eventually as successful as you. Meron po ba tayong advice para sa kanila? Ang mga advice ko lang, pag nagnegosyo kayo, lalo na ng panaderia, kailangan you have to love the business. Mamahalin mo itong hanap buhay na ito. Kasi katulad namin, sinasabi nga sa mga anak ko, mag-aaral kayo mabuti. At ang nagtaguyod sa inyo ng panaderia, lahat ng ginagastos natin sa pag-aaral nyo, kinakain natin, at ibang gastos natin pinansyal, ay galing dito. So, you have to really have to love the business. Kauton, any advice for mga entrepreneurs, especially young entrepreneurs out there? Yun, basta hard work, yun yung actually inano ko dito hard work, and you really have to know the business inside out. Saka yun nga, if you're having fun at work, para kang hindi ka to. Bam, this is our bizcocho Iloilo. Would you like to try one? Yes, I would like to try one. Yes, go. Kuha tayong isa. Oh, dalawa pa. Okay. Harap pa. Mas buttery siya than the usual biscotti. Hello? Hi, Bam! Speaking of katapangan, di mo pwedeng palampasin ang isa pang sikat na Batanggenyo product, ang Balisong. Puntahan mo na si Sir Diosdado Ona, owner of Ona's Batangas Blades, located in Taal, Batangas. Alright, let's do this! Diosdado, magandang hapon po! Magandang hapon din. Kumusta po? Kumusta naman po ang ating Balisong business ngayong hapong ito? Mabuti naman, may dumadating din naman bumibili. Kayo po ay nag-OFW ng ilang taon? Bali, 16 years. Oo. Oo. Ba't niyo po naisipan na pumasok sa Balisong business? Dumating sa yung 1999 na umuwi ako kasi yung edad ko hindi na obra sa construction. Kung sa mga agency, sabi overage na. So iniisip ko na ipagpatuloy na rin itong pag-promote ng craft namin dito sa Balisong para naman makatulong din ako dito sa aming barangay. Ang Balisong po, yun po yung pangalan ng ating tipo ng kutsilyo, pero yun din yung pangalan ng ating lugar. Kasi nung araw, nung maliit pa ako, hindi ito natatawag na isang Balisong, kundi ito ay Laseta. Kaya nga na makikita natin dito sa istorya na ang Balisong ay maaaring isang lugar o isang bagay na may patalim. The Balisong is the first thing that comes to mind when we talk about the tough image Batanggenyos. Kaya naman ang produktong ito, patok na patok na negosyo doon. Ang Balisong po pag sinabi po nating mga armas ng mga Batanggenyo,
Usually balisong yung unang-una lang iniisip, ano? Oo, pag sinabing Batangueño, pinag-iisipan nila na merong patalim Okay. itong dala. Itong dala. Oo. Pero nung unang panahon po, ganun po. Pero ngayon naman po, hindi naman ulit ang Batanggenyo, may dalang patalim. Oo, ano? nabago na Nabago talaga. na. In fact, ngayon Oo. mas parang mas art na ho siya ngayon. Oo. No? Ngayon po, yung mga namimili po sa inyo, ginagamit po ba nila yan for protection or mas para pang-display na lang po? Ang iba kasi for collection, ang iba naman yung parang utility knife nila. Ngayon po, alam po natin na marami pong challenges yung inyo pong negosyo. Ano niyo po hinaharap yung mga challenges po na yan? Ginagawa namin na yung design para maging attractive o para maka-entice baga sa mga customer. Binabago namin, na-upgrade ang quality. Kunyari may bibili ko sa inyo, Mang Dado, first time ko magkabalisong, ano ho yung i-advise nyo sa kanila na dapat bilhin nila? Depende sa kung ano ang kanyang paggagamitan. Kung Kunyari utility knife, kasi peace loving naman ho tayo. so itong mga ganitong format kasi ito pwedeng ipag-ahit kung talagang iahasa mo, pwede rin namang pamputol ng maraming bagay. Okay. Pero kung talagang pang-boring, talagang pambutas, so ang design nito yung Bowie type. Ganito. Yan ho. Kasi ito makapal. Okay. Talagang matatag. Meron po ba tayo mga plano dito po sa ating balisong shop? Dito lang ho ba ito nabibili? O may mga namimili ko sa inyo para ibenta rin sa ibang lugar? Meron akong customer na hindi ko na sasabihin kung anong bansa Opo. kasi ako. Pero sa Asia din. Okay. Ang iba naman sa US, ganun. So kung makapunta po ako dun sa mga bansang yun, baka po Onas, Batangas Blades ang makita ko doon. Kung ang iba kasi may pangalan na ONA, dito sa ganito, ang iba naman hindi wala. Yung pangalan po nila. Yung iba hindi pinalalagay. Marami po tayong mga nanonood na mga OFW din o mga gusto mong umuwi, meron po tayong advice for them na gusto mong magnegosyo. So paghahanap buhay, kailangan talaga unang-unas yung masikap ka. Yung hindi ka patulog-tulog. Pangalawa, kailangan yung pera talagang doon mo ilalagay sa talagang kikita. Hindi mo sasabayan ng kung ano namang busy ba o pagpapasarap sa buhay. Kung maliit ka pa lang ang iyong savings, ay talagang mahirap talaga. Kasi merong mga bagay na panandalian lang ang market. At meron naman na mahaba-haba ang ating pwedeng gawin, ano? Gaya po kasing haba ng balisong na ito. Mga negosyantes, kilalanin natin ang mga bago nating kaakibat sa pagsulong ng entrepreneurship, ang UNO International Corporation. Tama ka dyan, Bam. Naniniwala rin ang UNO na ang pagnenegosyo ay sagot sa kahirapan. Sa katunayan, kapartner din nila ang ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao sa advocacy na ito. Marami ng mga UNO entrepreneurs ang gumaan ng buhay at natupad ang mga pangarap dahil sa pagnenegosyo. Pakinggan natin ang mga inspiring success stories ng ilan sa kanila. Lumaki ako sa Dangwa. So, yung mother ko, flower vendor doon. Pati yung father ko. Pero hindi kami mayaman, hindi rin kami sobrang hirap. Pero masasabi ko, below average pa rin. Kasi wala kaming sariling bahay, wala kaming sariling kotse, bangketa lang yung lugar namin. Yung income na magulang ko, hindi enough para pag-aralin kami magkakapatid. So, para makapag-aral ako, naging varsity ako ng UST. So, for 3 years, yun, naglalaro ako sa UST, player ako ng table tennis doon. Hanggang sa, yun nga, napapansin ko, habang tumatagal sa pag-aaral ko, parang lalo kami nadadown kasi yung negosyo namin ng pagtitinda ng bulaklak, lalong humihina. Kasi sa Dangwa, sobrang dami ng tindahan. So, yung competition, sobrang lakas, tapos yung demand, sobrang hina. Hanggang sa dumating yung time na napipilitan na ako magtrabaho, napipilitan na ako gumawa ng mga extra income ko, para mabuhay ako sa sarili ko. At age of 19, parang alam ko lang sa buhay ko, puro magpa-cute, mabigat sa magulang. So, ang dami kong mga kaibigan na ganun din yung ginagawa.
So naisip ko, bakit hindi ko ibahin yung trend? Bakit hindi ko subukan tong Uno? Hanggang yun, hanggang sa hindi ako dalawang isip, sinubukan ko si Uno. Hard work, syempre, sa lahat ng bagay, para masenso, kailangan mo hard work eh. Sipag, hindi siya madali, hindi rin siya mahirap. Kumbaga, normal lang kung ano yung nararamdaman natin sa labas. Hindi to easy money, hard money to, pero fast money. So, isang bagay lang naisip ko. Karirin ko siya, bilisan ko, hatawin ko talaga, magsipag talaga ako. Kung ano lang naman yan eh, kung may pangarap ka, wag mong payagan hindi makuha yung pangarap mo. Lahat ng bagay makukuha natin basta wag lang tayo huminto. Ano ba ako napunta sa Uno? Hindi naman talaga ito yung buhay ko. Mahirap. Alam mo yun, yung tipong akala ko yun na yung tipong kahirapan na hanggang doon na lang talaga na hindi ko na may ahon. So hanggang sa dumating sa point na sabi ko, kailangan ko taasan yung pangarap ko kasi unang-una. Wala naman ibang taong hindi pwedeng mangarap, hindi na lahat naman tayo, di ba? Pumunta ako ng Maynila, halos wala akong kakilala. Pumunta ako ng Maynila, hindi ko alam kung ano unang trabaho papasukin ko. Yun, awa ng Diyos naman, nagkaroon ako ng trabaho nun. Yun nga, yung una. Unang pinasok kong trabaho, naging gwardiya ako. So hanggang sa dumating sa time na, naalala ko noon, November 2009. Nadala ako ng kaibigan ko sa Uno. Sabi niya sa akin, Ray, baka gusto mong, unang invite niya pa sa akin. Sabi niya, Ray, baka gusto mong kumita ng malaking pera. Part-time tayo, pwede tayo yumaman. Yung narinig ko yung sila ng pagyaman, hindi ako sumama. Yung nakita ko sunod sa sarili ko, sige, tatry ko. Kaya ko to. Hanggang sa naalala ko nun, yung nag-start na ako, sabi ko, sige, pare, kailangan ko magnegosyo. Sabi nga nila na yung pangarap ko nakakuha sa negosyo. Gusto mo ng time freedom, financial freedom, magnegosyo ka raw. Sabi ko, sige tol, try ko. Kasi nag-start ako sa Uno, hanggang sa dumating sa dalawang buwan ako sa Uno, 3 buwan ako sa Uno, sabi ko, ba't ganito? Ang dami na tumatawa sa akin. Pero ano nangyari sa'yo? Sabi niya, ang ganda-ganda ng trabaho, bakit mo iniwan? Ngayon nagpapakahirap ka dyan. So, ang sa akin lang, siguro masasabi ko, sa lahat ng mga pangarap, kung anong meron ka nakikita na pwede makatulong sa'yo, huwag kang matakot. Huwag mo siyang pag-isipan. Kasi sa totoo lang naman eh, kahit hindi pati siya nakikita, yung mga bagay kung anong wala tayo, at hindi siya nakita, talagang wala na tayo dyan eh. So ang gawin na natin, dapat open mind tayo sa lahat kung nakikita natin. Kasi sa totoo lang, ikaw yung tipong taong open mind sa lahat, maniwala ka sa akin, lahat ng blessing ibigay sa'yo. Siguro para sa akin, proud ako sa Uno kasi kung wala yung Uno, wala akong ngayon dito sa harap. Kung wala yung Uno, hindi ko alam kung anong buhay ko ngayon. So sa Uno, salamat. Sana marami kang pwedeng matulungan. Mga negosyantes, maraming salamat sa inyong pagsama sa amin dito sa Batangas Province. Sana po'y nakatulong kami sa paglago ng inyong kaalamang pangnegosyo. I'm Bam Aquino at ito ang SME Go. Huwag kalimutang bumili ng Go Negosyo Books, lalo na ang pinakabagong 50 Inspiring Stories of Young Entrepreneurs, kung saan kasama ang kwento namin ng aking business partner. Available po yan sa lahat ng leading bookstores nationwide. Need advice on how to start and run your business? We're just a text and click away. Text GoNego to 2910 for Globe and Smart. And like us on Facebook, facebook.com/GoNegosyoOfficial. Or log in to www.gonegosyo.net. Huwag din kalimutan tumutok sa Go Negosyo sa radyo every Friday, 2 to 3 p.m. sa DZRH para sa Metro Manila at radyo natin para naman sa mga provincial areas. At kung interesado kayo sa social entrepreneurship, bumisita lang sa aming website www.happynoy.com. Thanks to Coleccione for my shirt on today's show. At mula sa Go Negosyo, maraming salamat sa ating mga annual partners: PLDT, SME Nation, Smart Communications, Meralco, RFM Corporation, BPI Family Kanegosyo, Avon Cosmetics, Multiply.com, The Orchard Property Marketing Corporation, Isuzu Philippines Corporation, LBC Express Incorporated, Value Line Systems and Solutions Corporation. At maraming salamat din sa mga kaibigan namin sa Department of Trade and Industry.